Apo. Stella Libagen, good PM, good afternoon. Rosana Edu Giron, good PM sir from Bulacan. Hello from mga kaloyal. Alright, so next ulit mga ka-GP Natics. Pag-usapan naman po natin ito. Ayan. Alam, puro DDS na lang talaga. Pinapakalat mo ngayon ng mga DDS mga kababayan na si Pacquiao daw or si Pastor Apollo Kibuloy ang huling barahaan ng Pilipinas para gumanda po ang bansa natin. Gaano katotoo kaya yun mga kababayan? Kasi ito po, yung sinasabi ng mga DDS, nasan ka na? Ito, sabi ni si Boss Dada, mga ka-GP Natics. Ayan, boss daw siya eh. Different brand of politics ang dadalhin ni Pastor Apollo. Kung nabago ni Pastor Kibuloy yung mga puso ng members nila na dating makakaliwa. Eto na naman, mga kababayan. Kung nabago ni Kibuloy yung puso ng members nila na dating makakaliwa, ito yung question ko palagi. Diba, mga ka-GP Natics, yung SMNI, NTF-ELCAC na pinangungunahan ni Badoy, ni Eric Celis, kung natatandaan ninyo, lagi kong binabatikos. Sino ba ang tunay? Sino ba talaga nagsasabi na ayaw sa makakaliwa? 'Di ba? Kung mismong si Digong, mga kababayan, siya mismo nagpapalapit, nagtatawag sa makakaliwa. At siya daw mismo ay member ng kaliwa. Inamin niya yan, di ba, sa video. Ngayon, mga kababayan, kung iisipin nyo, hindi kaya front lang nila yung SMNI at ELCAC nung panahon ni Digong? Uy, GP, wag naman ganyan. Opinion ko po ito. Hindi ko po sinasabi na ito ay fact. Kaya lang, mga ka-GP Natics nakakapagtaka. Yung makakaliwa, alam nyo kung saan po unang pumupunta? Saan unang nagpapakita kapag sila ay susuko? Sa SMNI. Pag sumuko, di ba dapat kapag sumuko, ito ay merong katibayan. Ano yung katibayan na yun? Dapat may mga baril itong mga to. Pero wala po sila na ibibigay o binibigay, wala din po sila na isinosurrender na mga kagamitan ng mga makakaliwang grupo na galing sa bundok. Pero ang gobyerno natin, dahil nga sila ay balik gobyerno, kasi may programa balik gobyerno, may pera. Mga kababayan, hindi kaya ang nangyayari, ito ay dala lang ng maruming utak ko, no? Madumi lang. Dala lang ito na mapaglarong utak ko, mga ka-GP Natics. Hindi kaya front lang ito para magkaroon, kunwari, legal, sumuko, pero para, mga kababayan, makatanggap sila ng, dahil may reward yan balik gobyerno. Tapos ngayon, yung binibigay sa kanila, ibabalik din nila doon sa makakaliwang grupo. Hindi kaya? No. Hindi kaya din yung mga sinasabi na nagbalik gobyerno na makakaliwang grupo na ito na member daw ni Kibuloy, hindi kaya nagtatago lang sila doon kay Kibuloy para hindi halata? Diba? Sabi niya pa, ang dating Swail napapabait at napapasunod niya. Teka lang, dating Swail napapasunod, napapabait. Yung mga babae ba yon? Yung mga babae ba yon? Mga babae biglang napapabait kasi nama-mind conditioning. Nabi-brainwash. Ganon? Sabi ni Dada, babaguhin ni Pastor Apollo yung paradigm, yung nakaugalian. At ako, itataya ko lahat para dyan. Kung palalagpasin po natin ito, wala na. Baka ito na yung huling barahan natin para magkaroon tayo ng magandang Pilipinas sa inaharap. Pucha. Kung ako lang, no, mga kababayan, bakit ka naman boboto ng isang tao na alam mong rapist? Bakit GP? Napatunayan na ba? Mga kababayan, hindi natin sinasabi na final and executory na yon. Kaya lang sa dami po ng mga tao na nagpapahayag ng kaso laban dito kay Kibuloy, di ba? Sino? Maniniwala ka ba or hindi? Di ba?
Bakit kung hindi totoo, bakit sila kailangan magtago? Kung hindi totoo, bakit yung investigasyon dun sa Amerika na pinapalabas nila na Amerika daw ang nagpapaputol, ang nagpapa-reschedule, ang totoo sila po ang humihingi ng extension paurong ng paurong. Hindi po ba? Kaya nga sa 2025 ba 2024? Yung huling na hindi na pwedeng i-adjust. Yung hearing ni Kibuloy sa Amerika. Sabi ni Wilbur Whitan, ang boboto kay Kibuloy ay kapwa niya rapist. Virgil Alberto, sir, kami sa church hindi kami nagrarally bagkos sama-sama kaming nananalangin na tulungan ang bansang Pilipinas at si BBM. Tama po, ganyan ang dapat. Diba? Sabi ni Marby TV, GP, sabi ni Puset, magpaliwanag daw ang gobyerno within 24 hours bakit siya tinanggal sa NSC. Tanga. Mga ka-GP Natics, ito na nga yung sinabi ko eh. Isang organisasyon, di ba? Alam mo yung tao na yon, nagbanta na sa'yo, pananatilihin mo ba siya sa tabi mo? Di ba nakakaalangan na yung tao na, eto nga lang eh, sa magkakaibigan, halimbawa tayo, magkaibigan tayo, Marby TV, may isa pa tayong kaibigan, bali 4 tayo. Ngayon, etong kaibigan natin, nagbanta, ay puta na ka ha, pag nakita kita, papatayin kita, di ba? Ngayon, mga ka-GP natin, magbabanta na yun, di na maganda kasi nag-away kayo. O di na maganda. Palagay nyo, ituturing mo pa rin siyang kaibigan? Ha? Siyempre hindi. Ayun. Kailangan pa ba ng paliwanag? Ay, Diyos mio, Marimar. Ito pa, si Kibuloy. Balikan natin, mga ka-GP Natics. Paano nila nasabi na si Kibuloy daw ang huling baraha? Anak ka ng tinapa. Ano yun? Wala na ba tayong pwedeng pagpilian? Si Kibuloy na lang ba? Yung sarili nga niya, nung hinuli, hindi niya kayang iligtas. Sambayan ng Pilipinas pa kaya? Sambayan ng Pilipino kaya? Pa kaya? Hindi po ba? Sabi niya siya ay glorified body, hindi tinatabla ng bala. Anong nangyari? Sabi niya ganon. Siya ay, meron ng, ano yung sinasabi niya? Yung doorknob niya daw, diamond pa. Yung kaharian daw niya. Ba't di siya makatakbo doon? Natatakot siya mamatay. Tapos sasabihin mo siya ang huling baraha para magkaroon ng magandang Pilipinas sa inaharap. Putya, pag ito naging presidente, naging senador, naging presidente, sabihin na lang natin. Kasi di ba sabi niya gusto niya raw maging presidente rin ito eh. Sabi niya, ibigay niyo sa akin lahat ng yaman. Babaguhin ko ang Pilipinas. Gagawin mong puro manyakis. Gagawin mong legal na ang pag-aasawa ng marami? Marami kang concubine? Sabi ni John Benedicto, gusto ata ni Pusit bigyan ng parangal ni PBBM sa NSC. Sabi ni Criseldo Gineda, magpapasa ng batas legal na ang pagmamanyak at rape. Tama? Di ba? Marlene Valencia, tanong niya sa sarili niya, hindi niya ba alam kung ilang tao pinapapatay niya? Bugok din to si Sara eh. Rose Martinito, Sir GP, sa mga Duterte lang last na barahan nila at mga DDS, mga buboto talaga. Hay nako, mga kababayan. Ito na naman, si Rami Ranyola. Ano ba yan? Dadami daw ang adik. Rose, sabi ni Rowie. Sabi ni Anita, Gelsenan. Naku po, please lang po, huwag niyong paniwalaan si Kibuloy. Hindi po gagawa ng mabuti. Mga ni Kibuloy, kademonyohan. True. Yung pag-umpog pa lang ng ulo ng tao. Tapos yung mga estudyante na
alam niyo, marami kaming kakilala, mga bata, mga estudyante talaga na, Diyos ko mga kababayan, halos wala nang pahinga, maabot lang talaga yung kota. Kung pwede lang sila magsalita magsasalita yung mga yun. Diba? Kaya lang natatakot din sila. Sabi ko, ngayon pa kayo natakot, nahuli na yung puon nyo. Ano kasing ginagawa? Loko tong... Alis ka dyan. Nandun sa ilalim na ano tuloy, ipit. Sabi ni Carmen Lee, si Kibuloy maging president, kawawa mga kabataan lahat titikman ni Kibuloy. Correct. Baka lahat siya doon, may anak siya doon, mga kababayan. Maanakan niya lahat, di ba? Miko Aguilar, kaya nga walang pag-unlad ng bansa kasi maraming tanga. Yung mga supporters ni Kibuloy at Digong. Bakit nasa kulungan ng Son of God? Yun nga po yung tanong ko din Di ba? Mga kababayan, kung siya ay Son of God, kung totoo di dapat nakalabas na siya doon. Dapat tumagos na siya doon. Sabi niya kasi glorified body siya di ba? Pasa aluwag. Lalong dumami mga manyakis, droga nga sa ating bansa. Pag si Kibuloy. Semi Celeste, pag naging president si Kibs, lagot lahat ng mga teenager na babae, delikado lagay nila. Aurelia din ayaw ko sa manyakis, baka pag nanalo lahat na lang ng lalaki, maging manyakis na rin. Hindi, ang problema niyan, mga ka-GP Natics, tama po kayo. Yung mga aanib sa kanila, magiging hindi. Yung mga manyakis, yung literal na manyakis, aanib sa kanila. So, dodami sila. Dahil nga kaanib sila ng, samahan ni Kibuloy, papalitan na nila yung pangalan. Tapos, pwede na sila ngayon, legal na sila ngayon na man-rape, legal na sila ngayon na gumawa ng katarantaduhan, legal na sila na yung mga kabataan, kahit saan, manghihingi na lang sila, magbebenta, manglilimos, para ibuhay kay Gibbs. Sabi ni Marby TV, glorified rapist. Di ba? John Sibilya, huwag tayong maniwala kay Pacquiao. May lahing rabbit yan. Mahilig talaga. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po kay araw na ito at napasaya niyo po muli ako. Kahit na kanina medyo nabubulol ako at medyo sabi ko nga hangover pa sa pagod. Pero at least naitawid natin ang araw na ito. Mga kababayan, ako ay siguro magbablog ako pag uwi kasi ako ng province mga ilang araw. Tapos doon na lang muna tayo, cellphone lang muna. Pagbalik natin, saka tayo ulit po-focus ng todo-todo. Pagpasensyahan nyo muna ang inyong abang lingkod. Alam ko maraming naiinis dyan. GP, nagtatago ka lang Hindi po ako nagtatago. Kayo naman. Diba? God's faithful servant, pag naging president si Kibuloy, magiging legal na ang rape. Correct. Si Dada pa sobrang tanga. Si Dada, mga kababayan, talagang alam nyo naman kung ano ang relationship na meron sila kila Kibuloy. And of course, mga kababayan, hindi ka naman papayag na maging anchor ka ng SMNI nang wala kang natatanggap ng pera. Kaya syempre, nung ginawa silang anchor doon, tuta na sila. Diba? Sabi ni Berhil Valencia, hindi mo ba alam si Joey hindi naliligo, nag-iiyak pa? Talaga? Hanggang ngayon? Bakit daw po? Bakit daw umiiyak pa hanggang ngayon si Joey? Diba? Anyway guys, thank you so much po once again. Evan Narita, see you. Nakikinig lang ako. Happy New Year, GP. Ganon din po sa inyo. Maraming salamat po muli at magandang araw. Sa ulitin, na-miss ko din po kayo, Sir Jun